Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng ibang recipe naman ng saging na saba. May nabili kasi ako isang piling na saging, grabe 170 pesos po ito. Ang laki niya sa personal talaga, ang laking saging. So bali 17 pieces na saging, so 10 pesos kada isang saging. Ito naman yung gagawin natin. Actually first time ko po ito na gagawin. Nakita ko lang and then sabi ko, magandang idea to sa luto sa saging na saba. Para hindi naman laging laga. Yun, hinati ko po sa 6 yung isang saging. Since sabi ko nga malaki po ito. O ganyan yun. Yung mga nagawa ko. Tapos tutusukin natin ng stick ng banana Q. Yung stick po ng banana Q, hinati ko sa 2 kasi masyadong mataba. Baka masisira yung saging. Yun, ganyan. 3 saging lang yung ilalagay natin kasi maliit lang yung paglulutuan natin na kawali. So, ito muna yung first step. Hinahati ko sa 6 yung bawat isang saging. Tapos, tinutusok ko dyan sa stick. So, actually, ang lulutuin ko lang naman ngayon is 6 na saging. So, kung ang 6 na saging, nahati sa 6, tapos 2 tusok na ganyan. So, 12 yung magagawa natin. Then, kumuha ko ng 1 cup ng all-purpose flour. Tapos, dahan-dahan nating lagyan ng tubig. 3/4 cup po lahat ang nailagay ko ditong tubig. Wala na po akong ibang ilalagay dyan sa all-purpose flour kundi tubig. Kasi ang tamis naman nito ay kukunin natin doon sa natural na tamis ng saging. Kasi ang ganda ng pagkakahinog ng saging. At talaga namang matamis siya kasi hindi siya hinog sa pilit. So inahalo ko munang mabuti yung ating mixture ng flour at water. Hanggat sa makuha ko yung gusto kong consistency or gusto kong lapot ng all-purpose flour. So, ayan, ganyan. Pagka ganyan na ay, yan na yung hustong lapot. Tapos, isasawsaw lang natin dyan yung tinusok natin na saging kanina. Yan, sawsaw natin. At pagkatapos isawsaw dyan sa mixture na yan ng flour ay isasawsaw natin dito sa breadcrumbs. So, grabe po talaga to. Napaka-crispy at napakasarap. At dahil nagustuhan ko siya, gumawa ulit ako ng second batch nitong nitong video ko. Pero syempre yung second batch, hindi ko na siya binidyohan. I-coat lang natin mabuti sa all-purpose flour mixture ang ating tinusok na saging. Ayan, dapat na-coat nating mabuti yung mga saging nitong breadcrumbs. Kagaya po niyan ang ginagawa ko. Kinukot nating mabuti sa breadcrumbs para mas crispy siya. So, ayun. Kapag hindi natin na-coat ng mabuti ng flour, hindi siya didikitan ng breadcrumbs. So, ganyan lang, paulit-ulit lang hanggat sa maubos yung 12 na stick na ginawa natin. So, bali 12 na tigda-3, yun ay 6 na saging. Magagawa mo lang yan kapag malaking saging yung nabili mo. Kagaya ng nabili kong saging na 10 piso isa. Talaga namang malaki siya. Siguro pag yung maliliit na saging, yung mga tag 3 piso isa, medyo maliit din yung magagawa mong ganito. So, ayan na lahat yung 12 na nagawa ko. So, nagsalang na ako dito ng kawali at dapat medyo maraming mantika para nakalubog yung lahat ng katawan ng ginawa nating tinusok na saging. Ayan, kagaya niyan. Kasamang nakalubog yung stick. So, dahil maliit lang yung kawali ko, 3 lang yung saging
na mailalagay natin. So ang mantika po na yan, kaya yan medyo may bula kasi prinituhan ko din yan nung nakaraan kong vlog. Pero since maganda pa naman siya at napakalinaw pa, dito ko na lang din ulit prinito itong ginawa nating saging na saba. So ipiprito lang natin yan hanggat sa mag-golden brown ang kulay nitong niluto natin. So by the way, hindi ko po alam kung anong tawag dito sa ko na to, sa niluto ko, sa recipe na to, basta gawa po yan sa saging na saba na kinoat siya sa breadcrumbs bago prinito. O basta yun na yun. Saging na saba recipe na lang para di tayo mahirapan. At napakaganda po nitong pang negosyo. Pwedeng-pwede nyo itong ibenta ng 10 piso kada isang tusok na ganyan at sulit na po. Yan. So hindi ka malulugi kahit 10 piso yung saging, ay talagang di ka malulugi. Ayan, ito na, nakaluto na tayo ng isa. At talaga namang luto na talaga itong first batch natin. Ayan, kung makita nyo, golden brown naman din siya lahat. Kaya alisin na natin. Sunog na yung mga natirang breadcrumbs. Pwede natin yan salain para malinaw palagi. At ito na yung ating finished product. Diba, napaka-perfect at napakasarap po.